pinag-aaralan nila yung posisyon nila, di ba? Oo nga naman. Wherefore, ito yung kanilang kahilingan. Okay. Dahil dyan, The OSG Oh. most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above caption consolidated petition be noted Okay. and or favorably considered. Aha. Ayan. So, bumibitaw sila sa kaso, Jen. Aha. Hindi si Solgen, ha? Yung OSG Office mismo. of the Solicitor General. Opisina. So kung hindi aakto ang OSG, sino ang... Baka DOJ ang umakto. Hindi naman po pwede, no? Hindi natin alam. Well, ito yung sinasabi nating komplikasyon. Oo nga, Kung sa no? meron kang naunang posisyon, yung Oo. gobyerno, ha? Oo. Tapos bandang huli ay iniba mo. Oo. Eh, may hirapan nga naman yung OSG, di ba? Ah. Kasi baka ibalik din sa kanila yung... Kasi sabi may mo, nauna kayong statement. Ito ang ano eh. Oo. Maging ang... maging ang Department of Justice natin, so may mga naunang pahayag niya. Well, hindi lang ata natin masasabing legal opinion, kundi parang personal na pahayag ng Secretary Remulla, etc., na sila man ay nagsabing walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bagamat, kung magkakaroon sila ng investigasyon noon, di ba, Nelson? Oo. Na sinasabi, hindi tayo makikipagtulungan, bahala sila sa buhay nila. Ayun. Kung mag-iimbestiga sila. Yun po ang mga naunang stand. Pero bandang huli, may stand na rin sila na may jurisdiction ng ICC. Ganon. Well. Anyway, ano naman kaya ang sagot ng Senate President, Nelson? Doon sa kahilingan na magkaroon ng investigasyon ang Senado sa araw ng Huwebes. Di ba? Ang may sagot dyan ay ang Malacanang. Oo. Meron mo na sagot siya, no? Chis Cordero. May sagot ba? Ay, sabi ko sa iyo eh. Nakausap ko. Chis, anong sagot mo rito? Ano sabi ni Chis? Ay, pakinggan natin. Baka hindi yan yun, ha? Ano ang masasabi ni Senate President Chis Cordero doon sa kahilingan? Hindi yata yan. Yan na. Bago na ito. Sige. Bago yan, ha? Bago na ito. Sige Kaugnay nga. ito, ha? Sige Pag nga. ito, hindi ito kaugnay. Hindi yan. Sige. Sasabunod. Okay. Pakinggan natin. Ano Sige. sabi ni Senate President Chis Cordero? Kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, di sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan. Yan, ang linaw. Di ba? Kaya nga, ang ating nabanggit kayo na, Nelson, kung ang layunin nga, tama, kung mabawasan yung pagkakawatak-watak ng ating bansa, baka pwedeng ipaubaya nyo na lang sa Korte Suprema. At least hindi, ako naman, sa sarili ko lang yun. Di ba? Kasi yun ang dalawang ideya, dalawang kaisipan na lumulutang, di ba? Ipang magpapatawag ba ang Senado? Na ang layunin, sabi ni Senadora Amy, mabawasan po itong divisiveness, pagkakawatak-watak ng ating bansa. Ako naman ang tatanungin, Jen. Ang posisyon ko dyan, wag na rin, di ba? Wag na rin ang Korte Suprema? Ang Senado. Ang Senado? Kaya nga, point ko lang, sana pahintulutan sapagat ang Korte Suprema naman ay apolitical at ang mga hukom dyan, mga maestrado, wala naman tinitignan sigurong kulay ng politika. Tsaka umuusad naman Ayun. Sabihin, yun nga, sumagot na yung OSG. Yan. Sabi ng OSG, wag nyo na po kami isali. Kasi may nauna na kami posisyon dyan. So ito na lang po ang magiging problema, yung sagot naman ng iba, yung mga kung sinong tatang abogado. Pero ang sabi naman ng Malacanang, sige. Etong posisyon ng Malacanang. Yan. Sige. Malaya po ang Senado. Yan? Jonathan Malaya. O kaya si Ambassador Malaya ng Netherlands. Malaya ang Senado na mag-imbestiga tungkol sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Attorney Claire Castro, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ang bagay na ito, handang magpadala ng representative ang palasyo kung kailangan
Siya na Sige mismo nga, magpaliwanag. pakinggan natin. Attorney Claire, ano po masasabi ninyo? Sige nga. Wala pa po, hindi pa po namin napag-uusapan yan. Pero kung yan po ang nais ni Senadora, she's free to do that, if necessary. If it is for if the inquiry is in aid of legislation, we will respect the request of Senator Amy. No, we will not do that. I believe because we just complied with all the requirements with the law regarding the arrest of former President Duterte. Ayun. So yun, pero kung ako sa kanya, kung ako lang hindi natin pinipigilan ng Senado, pero baka pwede naman, Senadora Amy, pakinggan na natin muna kung ano pa siya ng Supreme Court. Di ba? Mas magaling kang... Ako lang naman. Baka, ako, di ba? Kasi kung yan po ang layunin natin, hindi po namin kayo pipigilan. Okay po yan, sapagkat kapangyarihan niyo po yan. Pero may ganyan. Pero sana po, pwede ho bang pakinggan muna natin kung ano ang mangyayari sa kataas-taasang hukuman kasi dinidinig na naman po yan eh. Yun nga. Diba? Tama. Kasi kung ang Senado pag nagkamali, pero ang Korte Suprema pag nagkamali, dapat sundin. So dapat pa rin sundin natin yan. Oo nga. Diba? Kasi sila po ang competent judicial authority sa Pilipinas. Oo. Sabihin kaya. Kataas-taasang hukuman. Baka di niya sabihin. Disgrasya tayo. At dahil dyan, Nelson, nailatag na po namin sa inyo, again, siguro po napansin nyo, ang palatuntunang sa ganang mamamayan, talaga namang itong isyong ito'y maingat namin nilahad sa inyo. Para sa higit na kabatiran ng marami. Lahat ng sulok, lahat ng anggulo. Ayan, hindi po pumapanig sa ganito, sa ganyan. Kayo po makakahinuha. Pero tatanungin namin kayo, sapagkat meron na po tayong Vox Populi sa araw na ito eh. Ayan. Ang tanong, dapat pa bang magpatawag ng investigasyon ng Senado? Dapat pa bang magpatawag ng investigasyon ng Senado sa pag-aresto sa dating Pangulong Duterte? Ayan. Uy, mahalaga sana, Nelson,